What is up guys? This is Ed Ride. So kasama ko yung motor ko ngayon, Ninja 500 SE. So meron na akong first vlog na ito mga ka-throttle. So ngayon itatry natin siyang ipasok sa expressway. Wala pa akong RFID pero I believe may cash lane naman dito. So sana nga meron, no. Last day na rin ng grace period niya, 7 days na grace period. So yung mga bagong labas na motor kasi meron ng grace period. So ito na lang yung huling chance natin para mapasok natin siya sa express. Ayan, giveaway lang tayo sa mga kapatid nating riders. I'm not sure lang kung open na tong expressway na to, pero it seems open naman na siya. May cash lane po sa may C5. Okay, thank you po. So ayun mga ka-throttle, meron naman daw sa C5. Woo! Sarap! So ganito pala yung feeling. Grabe, sarap pala sa pakiramdam pag nakamotor dito. Hindi pong walang traffic. Actually matagal ko na talagang gustong i-try ito or ma-experience using motorcycle, pero yun nga, ngayon lang tayo pinalad na magkaroon ng big bike, no? Oh grabe, sobrang sarap sa pakiramdam. Sobrang sarap. Grabe, sobrang komportable gamitin itong Ninja 500 natin. So hindi ko alam kung gumana yung mga setup ko sa yung mga setup na ginawa ko para hindi lumakas yung wind noise. Kasi nung previous vlog natin medyo malakas talaga yung wind noise nun. So I hope dito hindi naman, no. Grabe. Mapapansin nyo medyo mabagal takbo natin kasi nga syempre hindi pa naman ako sobrang sanay talaga gumamit ng big bike, diba? So tamang control lang tayo, no? Grabe, hindi ka talaga bibitirin sa arangkada na itong partida. Naka 6 gear na, no? Pero may hatak pa rin. Grabe talaga itong Ninja 500 na to. Actually mga ka-throttle, ito pa lang naman yung first big bike na na-try ko. Pero yun nga, gaya ng lagi kong bukang bibig dun sa previous vlog ko, sobrang ibang iba talaga siya compared mo sa mga scooters. So hindi talaga ako hindi nag-failed yung expectation ko dito sa Ninja. Downshift muna tayo dito. 5th gear. Ayun, so mukhang nasa sukat na tayo. Mag-exit nga pala tayo sa C5, tapos babalik lang tayo. Actually nagsusunog lang tayo ng gas, tsaka nagsasayang lang tayo ng toll fee, no? Hindi naman, para sa akin mga ka-throttle, kasi may experience naman. Grabe naman yung experience dito. So kapag nagdadrive ako dati ng kotse, parang laging nasa isip ko, sana someday makapag-drive din ako ng big bike dyan, ganyan. Kasi syempre kapag rider ka tapos nakakotse ka, nakakita ka ng motor na nag-overtake sa'yo, parang sobrang solid, no? Grabe. Grabe to. First ever experience using big bike in expressway. Grabe.
Downshift, downshift. Ayun, ba't kaya may traffic, no? Hindi ko lang din alam. Sana wala namang aksidente. So andito pa lang yata tayo sa ano, in between ng Sukat and then, so ayun, likod natin konti yung camera natin. So actually first time ko lang din matry yung ano ko, no, front cam ko dito sa Ninja. Pwede pala siya. So sineta pa natin. Grabe mga ka-throttle, sobrang gaan. Parang hindi ako nagkaroon ng major adjustment from scooter to big bike. Kasi parang sobrang users friendly niya. The weight, di ba? The turning ratio. Actually din ako na ano sa turning ratio niya, or yung ano ba tawag doon, yung pag-iikot mo siya. Ayun. So ba't naman ganito traffic? Ito naman yung tinatawag na expressway. So nandito po tayo ngayon sa expressway. Ay, ito pag sinabing expressway, dire-diretso, no? Actually naman napapadaan ako dito, smooth lang naman. Ang hindi ko sure ngayon bakit ganito. Ba't ang tindi ng traffic? Hindi naman siguro dahil sa exit lang, kasi alam naman natin yung exit nasa right side lang. So supposedly dire-diretso pa rin tong lanes na to, no? Ayun, grabe humato mga big bikes. I'm one of them na rin, diba? So sa mga ka-throttle natin dyan na gusto magka big bike, tiwala lang, diba? Malay mo bibigay rin sa atin someday. So kahit naman ako before, hindi ko talaga in-expect na magkaka big bike ako. Grabe, parang sobrang traffic ah. Expressway ba to? Ba't kasi nandito tayo sa fast lane? And mga ka-throttle, hindi pa kasi ako ano, kumbaga hindi pa ako confident mag change lane ng bigla-bigla, kasi 'di ba? Ayan, try natin dito. Ito yung ginagawa ng ibang big bikes eh. Singit-singit lang. Grabe ang traffic naman dito. Kala nyo normal road lang, nasa expressway tayo. Nasa ano tayo, SLEX. Sukat ano tayo, from Sukat approaching to, saan na ba to? Approaching to ano to? Ay, medyo nagpo-focus lang ano. Pero approaching to Sukat to Bikutan to mga ka-throttle. So ayun. Expressway yan. Dito lang talaga ako nakarinig ng expressway na ano eh, na traffic eh. Hindi, pero naniniwala ako may aksidente siguro sa ano. May aksidente siguro sa unahan kaya ganito. Grabe yung service road, dire-diretso eh. Nakita nyo yung van doon, service road yan. So kung nag service road tayo, baka mas nauna pa tayo nakarating. Ayun, sa kabila service road yun. Ayun, no? Sobrang smooth. Smooth lang, no? Dito talaga grabing traffic. So ito nga pala yung first ever expressway experience natin using motorcycle. And parang failed pa yata, kasi kita nyo naman tindi ng traffic. Whew. So kaya medyo bumibilis na. So nagme-maintain pa rin ako ng distance dito sa kaharap natin, kasi yun nga, medyo malakas yung hatak na itong Ninja eh. Grabe naman yan sir, napaka-traffic.
Actually may mga nakikita akong mga post sa FB, mga dumadaan lang sa wall ko galing sa group na yun yan, daming reklamo sa expressway. So yung iba din naman doon, sabi ko valid nga naman kasi hindi naman ganun kaayos yung kalsada, ang mahal ng binabayaran natin. Lalo na nga itong SLEX, no, or yung auto sweep, talagang napakamahal nila maningil. Tapos yung iba sinasabi yung exit masyadong clog or masyadong napakabagal mag-exit. Pero ito na-experience ko ngayon, ang tindi. Parang hindi siya expressway. Hindi ko alam, pero parang based sa natatanaw ko sa malayo, malayo pa yung traffic eh, no? Partida nakamotor pa tayo na ito, hirap tayo ah. Parang mabilis pa yung lakad dito eh. Grabe. Mga medyo frustrated ako sa first experience ko using expressway ah. Pero don't worry mga ka-throttle ah. Kung hindi ko man ma-enjoy yung papunta, guro pagod na pagod ako. Sana man lang yung pauwi, no? Mukha namang good sa kabila. Sana man lang yung pauwi sobrang smooth ng biyahe natin. Grabe. So meron yata nangyari dito. Dito yata yung start ng so mukhang nandito yung ano, no, cause ng traffic. Ay, may nakikita akong police. What happened? Ay, may police ba? What the? Ano yun yung nagkakos ng traffic, yung mag-e-exit? So dapat ganun yung mga inuhuli, di ba? What the hell? So yun yung pinaka-reason ng traffic. Kaya sila nagka-clog dahil sa exit ng, diba? Dahil sa exit ng Bikutan. Anong tag ng Bikutan yung kasunod? Woo! Solid. Ang bilis kunin ng 100 plus. Siyempre, tamang chill lang tayo. So sana hindi malakas yung ano, no, wind noise natin. Kasi may wind nilagay tayo mga ilang reductions. Grabe, sobrang solid. So kaya ko na palang iuwi ito mula Las Piñas to Bataan, no. Grabe. So na traffic lang tayo ng mga around 8 to 10 minutes, no? Grabe, solid experience, solid. So approaching to C5 na tayo. So kailangan na nating pumasok sa outer right lane. Grabe mga ka-throttle, sobrang solid pang express na ito. So sa mga nag-hesitate pa rin na bumili ng Ninja, hindi ko alam, pero ito pa lang yung bike na natatry ko. Pagdating naman sa acceleration, based naman sa naririnig ko sa iba, tsaka sa ibang big bike user and nakita ko, wala namang hassle dito. So based naman sa weight, grabe, sobrang gaan niya, no? Sa katulad ko na 5'7 yung height or 5'8, ang sure lang ako 5'7 pero hindi ko sure kung 5'8. Grabe, flat footed ako. So I think kaya pa to ng mga 5'5, no, to 5'4. Kayang-kaya pa yata to. So wala na kayong hahanapin dito. Woo, grabe, solid. First ever big bike experience in expressway. So pasensya na kayo, medyo paulit-ulit ako mga ka-throttle, kasi isa kasi talaga to sa mga dream ko, yung makapag-drive sa expressway using big bike. Ayan, so where's the cash lane?
Walang cash linyari tayo dito. So tanong na rin natin kung pwede magpakabit ng RFID. Pero alam ko kasi wala pang ORCR eh, pwede nang magpakabit. Sales invoice lang ang meron tayo. So ayun, mag-exit tayo dito pero mag-U-turn din tayo kasi babalik din naman tayo ng expressway, tapos uwi na tayo. Ma'am, pwede na ba magpa-install pag ano, wala pang ORCR? Pwede po? Meron po ba dito nag-install? Sige po. Sales invoice pa lang po meron ako. Sales invoice. Okay, pwede na pala. Magkano po? Yun, may installation pala dito. Ayun, so may nag-i-install daw pala, no? Pagbaba daw kaliwa. So saan kaliwa? Ayun yata. Eto ba? Ayun. Eto, pagbaba kaliwa, papa-install. Yun. RFID installation and loading. Hey! May RFID na tayo. So magsusuot lang ako ng salamin ko at ako'y nalalabuan na ng aking mata. So gabi na. Hindi ko alam bakit ang labo ng mata ko kapag gabi. So ayun lang mga ka-throttle, no? Ride safe always. So hanggang dito na lang. At ako'y magsusuot na ng salamin at pauwi na ng bahay. So hindi ko ba alam, labo-labo ng mata ko. So yun lang, ride safe always. This is Ed Ride. Ride safe always. Ride safe. Putik ka. Wala dito sa salamin ko. Naku, yari.